Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sumati ng kanyang biyaya. Sa araw na ito, tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa aklat ng Romans. At noong nakaraan nga po ay niliwanag natin kung ano ang mga salitang tinatawag nating mediator. No? Mahalaga po yan sapagkat ako, alam ko maraming hindi nakakaunawa kasi yan sinasabi lang, tayo manampalataya sa Kanya at magkakaroon tayo ng kapatulan buhay na walang hanggan. Pero yung proseso pong ginamit doon ay tinatawag nating mediation, no? Kasi wala pa po yung tinatawag nating kahatulan ng Diyos. Wala pa po ang judgment sa uli po yun. At ang nakakatakot yan kapag ang sino man ay pumasok na sa judgment, wala na pong atrasan yan. Kung ginawa mo noon, ngayon, siguro kahit sa mga hinaharap na hindi pa natin nagagawa, yun po ay may ipon at tatayo ka sa harapan ng ating hukom mo ng iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang bawat, sabi noon, sa binasa natin, ang bawat kumuha ng mabuti sa buhay na walang hanggan, at doon naman po sa hindi pumasa sa batas ng Diyos ay parurusahan. So, mahirap po yun. So, mahal ng Diyos ang tao, kaya gumawa siya ng paraan. Yun ang sinasabi ng John chapter 3, no? Verse 16, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, gumawa siya ng isang paraan at ito, palagay ko, hindi masyadong naiintindihan ng iba, yung tinatawag nating mediation. So, hindi ka na ahantong sa pagkahuko, bago kasi humantong doon, meron po tinatawag na mediation kahit po sa batas ng tao, ganun po ang ginagawa. Mas maganda po yung kasi naayos na yung mga problema, no? Nakakaroon na po ng pagkakasundo. So, sino mga nasa mediation, hindi na po yan naabot sa hukuman. Kahit sa batas ng tao, ganun din po ang ginagawa. At ang mediator po natin, walang iba, siyempre, kundi ang Panginoon, si Kristo. Nakikiusap siya, huwag na kayong mahukuman. Hudyo po ako ay sumunod ka sa utusan, yan kasi ang batas Hindi po ako hudyo. Kahit hindi ka hudyo, pero kung sumusunod ka naman sa utusan, para ka na rin hudyo na sumusunod. So, parehas lang ang hudyo at parehas lang ang mga hindi. Anong gagawin? Mediation na lang. Sumampalataya ka sa Panginoon sa Kristo, hindi ka nahatulan. That's very simple. Pero may mga bagay po tayong dapat unawain. Pagkatapos ng mediation, ano ngayon ang gagawin mo? Yan. Diyan marami ngayon ang natidisgrasya man. Akala nila mga kapatid, pag ikaw ay pinatawad na, wala ka ng problema. Pwede mo lang gawin ng mga bagay. Okay, yan ngayon ang titingnan natin sa mga susunod nating babasahin. At bago tayo magpatuloy, siyempre tayo muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito. Muli kami idarako sa mga topic na ito na lalong magpapatibay sa aming pananampalataya, magpapaunawa sa amin, lalong magbibigay sa amin puso at isipan ng katiyakan ng aming pananalig sa iyo. Ano nga ba ang dapat namin pong tandaan sa sino mang nakipag-isa na sa iyo bilang aming Panginoon at Kristo? Guide us, Lord, give us knowledge and wisdom and better understanding ng mga bagay na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay. Ulitin ko sa katulad ng aking intro kanina, wala pa po ang judgment. At ako po'y natutuwa, no? Dahil itong mga bagay na ito, dun sa mga nakakaintindi talaga ng batas, isa po ito sa pinakamagandang bagay na nangyari sa batas. Ang tawag po namin dito ay ADR, no? Ito hindi naintindihan ng iba. Akala, pag nagkaroon ng kaso, diretso sa hukuman. Binago na po yun. Noong 1979, sa batas ng Pilipinas, meron po tinatawag na ADR. Anong ADR? A is Alternative Dispute Resolution. Ibig sabihin, pwede ka nang hindi dumiretso sa husgado, no? At ito ang paraan para ayusin pa lamang ninyo sa inyong level. Yan. ADR po yun. Sa ADR, may tatlong bagay po. No? Mediation,
reconciliation, arbitration, o reconciliation, ganun po yun. Yun ay tinuturo din sa batas at tinuturo din sa amin. Kaya ngayon, tulubos na niya. Kaya pala ganun ang Panginoon, hindi na pinaano sa hukuman. Kasi doon sa binasa natin, kung maalala niyo sa verse 118, sabi doon, nahayag mula sa langit ang alin, ang poot ng Diyos. Galit ang Diyos eh. Laban saan? Sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan. So ito nakatakda na po ito. Amen? Na kapag ikaw ay found guilty, ay wala na. Parusahan ka na. Kaya sabi, diba, ang lupit ng Diyos nyo. Aba, hindi po ganun ang sinasabi. Kaya merong alternative. Anong sa Tagalog ng alternative? Ha? Pwedeng ipalit. Pwedeng gawa ng paraan. At ano ang paraan? Inadapt niya ng bawat batas sa mundong mediation. Pag-usapan natin. Tama yung sabi nun sa amin. Kapag yan ay hindi nyo pinag-usapan at pumasok na sa husgado, wala ng atrasan. Naintindihan nyo, ante? Wala na pong atrasan. Kaya mga kapatid, napaka-swerte natin, napakapalad natin. Kasi binigyan tayo ngayon ng assurance, hindi na tayo hahatulan ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi pumasok na tayo sa mediation, ang mediator natin, ang pumagitna sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Kaya pala, tayo nag-i-evangelize para sabihin sa tao, oy, malaki ang pag-asa na kahit gaano karami tayo, makipag-usap ka lang dun, no? Sa mediator, ang Panginoon Jesucristo, siya na ang alin, ang ako. Tingnan nyo, siya na ang aako ng lahat ng pagkakasala. In fact, tinubos na yan sa krus. Kaya pala siya nagpapako. Para nang sa ganun ang lahat ng papasok sa mediation ay siya na po ang aako. Now, doon sa hindi papasok sa mediation, wala na tayong ibang choice. Matutuloy ka na sa korte. Korte pa naman ng Panginoong Diyos. Amen. Yamang tayo ay na-mediate na ano ang mga bagay na dapat nating tandaan. Ang tao sa totoo lang makulit. Minsan na ayos na, anong ginagawa? Bumabalik pa rin sa dati. Sometimes, nasa side sila ng in contempt. Ano yung in contempt? Hindi sila sumusunod doon sa pinag-uusapan. Kaya ang Christianity, mga kapatid, ay buhay. Ito po ay may paraan. Tandaan niyo, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Yung tatlong yun, tutusin, parehas lang ng meaning. The way, the truth, and the life. Sa sa Hebrew expression, may ibig sila sa ganun. Magbibigay sila ng mga pananalita, kung tutusin, isa lang yun ang meaning yun. Huwag mo nang hiwa-hiwalay. Kaya nga mga kapatid, ano yung daan? Merong way, may procedure sa atin, no? Amen? May procedure na dapat mo puntahan. Ano ang procedure? Sabi lang, pagsisihan nyo, talikdan, pagkatapos, pabautismo kayo, pagkatapos, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Usually, yun po yung procedure natin. Amen. At kapag tinanggap ninyo ang Espiritu Santo, papasok na inyo, sa inyo, papaunaw sa inyo ang alin, ang katotohanan. Yan yun eh. Kasi ang Holy Spirit ang nagpapaunawa ng katotohanan. At ang pag-unawa sa katotohanan, hindi po sa isang upuan lang yan, sa isang antenan lang yan. Nakita niyo sumunod, ano sumunod? Buhay. Yan na po ang inyong magiging buhay. Continuous process ng ating buhay. Hindi ka pwedeng huminto. Kahit kami mga kapatid sa teaching profession, ang isa sa pinakamagandang philosophy doon, educate
education is life. Ano yung education? Habang nabubuhay ka, natututo ka. May ba mga kapatid? So hindi ka pwedeng, kaya sabi doon, huwag ninyong kalilimutan dumalo saan? Sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi yung pagtitipon ng anak ng Diyos, doon kayo nag-train, doon kayo na natuturuan, tama? Tapos doon kayo kumikilos at nabubuhay ayon sa kalooban ngayon ng Panginoong Diyos. Tingnan ninyo mga susunod nating babasahin, mga kapatid. Dito, mga kapatid, pagkatapos i-meditate, makikita ninyo may mga problema pa rin. Sa chapter 2, kanya, pagkataanan ko uli ang verse 6. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa. Who will render to every man according to his deeds. Kaya may nakikipag bakit tayo ito lang hindi tayo naliligtas sa ating mga gawa? Kundi sa pananampalataya. Ayun, doon marami nag-misinterpret. Ang pananampalataya, napapatunayan sa pamamagitan ng iyong mga ginagawa, siyempre. Tama po? Nabubuhay ka ayon sa pananampalataya. So may resulta po yun. Hindi lang sinasabi ng Santiago. Hindi ito kumukontra sa sinasabi ni Paul. Ang pananampalataya, may kalakip na gawa yan. Wala din kwenta kung hindi mo naman pamumuhay yung iyong pananampalataya. Kaya sinabi rito. So dito, may kalakip na warning. Huwag mo sabihin may pananampalataya ka. Kahit may pananampalataya ka, sabi rito, hahatulan ka rin sa pamamagitan ng sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa. Okay, tingnan natin ang mga gagawin. Verse 7. To them, sa kanila, sa nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, to them who by patient continuance, ng alin, well-doing. Well-doing, sa paghahangad, anong hinahangad? Bakit ka gumagawa ng mabuti? Naghahangad ka ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan. Yun ang hinahangad po. So meron kang direksyon. Anong hinahangad mo? Glory, tatlo, honor and immortality. Kapag ganyan ang nasa sa isip mo, ang resulta, eternal life. Ayun. Hindi ko na susulat to. Nakasulat na pala rin. Ano itong tatlong ito? Yung glory, honor, and immortality. Yung po yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tama? Driving ka, tama? Pagpupunta ka ng Taytay, ano sasakyan mo? Papuntang Tanay. Dapat papunta ka? Okay. Pag sumakay ka ng jeep, sumakay ka na papuntang Taytay, magbabayad ka na pamasahe, hindi. Pag hindi ka nagbayad, sinasabi ko, you have, tadaan ka sa procedure. Sumakay ka nga ng jeep, nagbayad ka ng pamasahe. Amen po. Dumating ka na ngayon ng Taytay. Anong susunod mong sasabihin? Ha? Sasabihin mo, para. Bakit? Nadatnan mo na yung destinasyon. Marami kasi sa tao, ito observasyon ka lang, okay, sumakay ka ng Taytay. Nagbayad ka ng pamasahe. Lumampas naman. Nasa kaintanan, di ba bumababa? Tama-tama naman sinakyan mo. Di ba? Namasahe ka naman. Lampas ka naman. Hindi ka pumunta doon sa dapat mo punta. Ay, mamaya na ako pupunta riyan. O, ganyan-ganyan mo, mamaya na ako pupunta riyan, pupunta mo na ako. Marami tayong ito, dinibigyan. Kung ang hinahangad mo ay eternal life, ay ito ang hangarin mo, glory, honor, gagawin mo lahat ng paraan para makuha mo yung eternal life. Hindi yung
tutunga ka na lang. Mag-aantay ka na lang. Wala pong ganun. Yung opposite ang mabigat. Datapwat. Kung ayaw mo niya, ano raw, verse 8, matinding galit at puot ang babagsak sa mga, hindi ako nagsasabi ha, but unto them that are contentious. Ano yung contentious? Mahilig sa contest. Ha? Ano daw? Lumilikha ng... Bakit lumilikha ng pagkakababagi? Bakit lumilikha ng... Anong ibig sabihin nito? Contentious. Palaging may contention. Ito yung mga taong palaging kumukontra. Mahilig gumawa ng issue. Amen. May kakilala kayong ganyan? Dami, di ba? Dapat ang pagkabahagi. Pangalawa, ayaw sumunod. Ay, siyempre. Kaya ka kumukontra, ayaw mo sumunod. Saan? Kay pastor, hindi po. Kay elder, hindi po. Sa katotohanan. Ayan. Do not obey the truth, but obey your unrighteousness, indignation, and wrath. May tatlong bagay rin pala yun, mga kapatid. Ano? Unrighteousness, indignation, and wrath. Sa Tagalog? Yan natin. Pagkabahagi, ayaw sumunod sa katotohanan, kundi saan? Sa kalikuan. Napakasaklap nito. Ako, hindi ko ma-imagine bakit marami pa rin churches ang ganyan. Alam naman nila hindi na dapat gawin yun, hindi dapat pumasok doon, hindi na dapat inuugala yun, pero ganun pa rin. Kung merong isang post, yung pastor, grabe magsalita sa pulpito. Talaga binabanggit ko yung pangalan, panood niyo. O ikaw, kahit ka na-touch, hindi ka ganun. O ikaw, ating ganun. Talagang diretsahan yung salita. Pag ganyan kayo na ganyan, hindi kayo maliligtas. Talagang diretsahan niya makasabi ko. Parang hindi naman yata ganun ang dapat na ugali ng leader. Harapan niya mga kapatid. Siguro gusto niyong maituwid, pero ginamit niya yung pulpito. Yung abuse of authority, hindi po yan talaga ginagamit. Amen. Well, anyway, ang authority lang naman na ibinigay sa pastor, mga kapatid, ay alagaan ang tupa. Amen. Yun lang po, alagaan ang tupa. Walang bayad, walang dapat, hinging kapalit, o ano pa man, mga kapatid. Sapagat hindi responsibilidad ng tupa ang alagaan yung pastor. Yung pastor ang mag-aalaga sa tupa. Sino man ngayon ang remunerate o magpapasweldo, magbibigay ng blessing sa pastor? Yung Diyos na po. Amen. Huwag samahan ng paraan ng sanlibutan, yan ang nangyayari, mga kapatid. At minsan, pag tinignan mo rin ng YouTube, ito ang mga pinakamayamang pastor sa buong mundo. Ito po mga bilyonaryo, mga kapatid. Paano nangyari yun? A blessing daw ng Panginoong Diyos. Ayaw ko lang po. Sabi rito, okay, Nay, paghihirap at kapigatian ang daranasin ng gumagawa ng masama. Ano raw? Paghihirap at kapigatian una sa Hudyo, gayon din sa mga Griego. Verse 10, ngunit karangalan, ito naman, kapurihan at kapayapaan ang tatanggin ng bawat gumagawa ng mabuti. Mga Hudyo, gayon din sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. So, lahat ng tao. Pag masama ka, ano raw ang daranasin? Paghihirap, kapighatian. Pag maayos naman, mararamdaman mo, meron kang karangalan, may kapurihan, at ito mahalaga kapayapaan sa isip at puso. Yan. Una sa Hudyo, sumunod sa Griego. Yung mga salitang yan, mga kapatid, ay rhetorical. Ano? Ibig sabihin, wala nang magbabago-bago. Wala nang pinipili ang Panginoon. Pero yung susunod na verse, makikita ninyo, mga kapatid, may
mga makukulit. May mga makukulit, mga kapatid. Ang tawag natin dito ay secularism. Ako Hudyo ako, kaya ako liligtas. Amen? Ay, ikaw, hindi ka Hudyo. Hintil ka, so hindi ka maliligtas. Amen? Nangyayari din po ba yan sa panahon natin? Yes. Uy, ano ko? Ano lang ang maliligtas? Bumanggit na kung saan siyang reliyon na kasanin. Bakit nagkaganon? Uy, ano ko? Oh. Pag di ka sumapi sa amin, di ka maliligtas. Ito lamang ang bakit nagkaganon? Ang sabi ng Biblia, wala nang itinatanging ang Panginoon Diyos. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. So, pag naman nagkatangi yan, may problema po yan. Tingnan natin. Verse 12. Ang lahat ng magkakasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moses ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang lahat na nagkasala ng saklaw ng kautusan ay hatulan batay sa kautusan o patay ka. Hudyo ka. Sa kahatawan, bilang Hudyo. Hintil ka. Sa kahatulan, bilang hintil. Tingnan ninyo susunod. Sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pawawalang sala ng Diyos. Verse 14, ito ay isang debate. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hilingi nito sa atas ng kanyang katutubong bait, ito ay nagiging kautusan para sa kanila. Minsan ito ang nakalulungkot, mga kapatid. Halimbawa, sa eskwelahan, taga-murong, taga-binangunan. May eskwela ng binangunan, eskwela ng murong. Tama? May regulasyon po ron, may regulasyon po dito. Kapag nasa murong ka, sumunod ka sa regulasyon ng murong. Tama? Pag nasa binangunan ka, sumunod ka sa regulasyon ng binangunan. Ang tanong, yung bang taga-binangunan, hindi siya susunod sa regulasyon ng murong? Diba? Yung taga-murong ka, hindi susunod sa regulasyon ng taga-binangunan, hindi mo pwedeng gawin yun. Kahit kung ikaw taga-binangunan at napunta ka ng murong, matuto kang sumunod sa regulasyon nila. Amen. Kung ikaw naman taga-murong, napunta ka ba, matuto kang sumunod o gumalang sa regulasyon nila. Amen. Bakit pagdating sa salita ng Diyos? Nagkakanya-kanya, hindi naman ako, hindi naman ako Catholic. Ba't ako susunod yan? Hindi naman ako Iglesia ni Cristo. Kung ano-ano sinasabi. Bakit? Nakaiba-iba na ba? Hindi. Ito na nga sinabi, diretsahan na eh. Ang binigyan ng kautusan, ito very specific, talaga naman po, ang binigyan ng kautusan talaga Hudyo, kasi sila po yung bansang pinili ng Panginoong Diyos. Amen. Hindi naman ako Hudyo, hindi ako saklaw niyan. Di ba? Parang tayo, Pasko na lang pag-usapan natin. Kanino tradisyon ng Pasko? Catholic yan. Catholic yan. Hindi na sa libutan, Catholic yan. Talaga sila na gano'n. Hindi ka. Anong gagawin mo? Hindi ka susunod? Hindi mo pwedeng gamitin yung salita ng kundi, igagalang mo yun. Out of respect, umayos ka. Tama? Ganyan ang ginagawa ng mga reliyon. Hindi ako ganyan. Wala sa amin ganyan. Bakit nagsabi ng ganun? It is disrespect in the first place. Matuto kang gumalang. Nakikita mo may service sila. Hindi ka man miyembro doon. Igalang mo yung service doon. Amen? Bakit ganun ang sistema ng pananalita ni Paul? Kasi ganito po sinasabi talaga mga kapatid. Sabagay, hindi naman lahat ay may ganito.
Sapagkat, sabi dito, verse 15, kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hiningi nito sa atas ng kanilang English, katutubong bait, which do the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and the thoughts therein while accusing or else excusing one another. Meron po talagang katutubong bait. Yung may likas na talaga siyang, hindi na mabigat pag sa'yo na patapat yung likas na matigas ang ulo, matigas ang mukha, lahat ng matigas, wala kang magagawa diyan. Doon na lang sa bawat tumawid dito. Kung saan pa may karatula na doon, patatawid yun. Pag nasa kasaan, siya pa matapang. Nagmumotor tayo, magsuot ng helmet. Lahat ba nag-helmet? Kasi, dito lang naman ako. Kasi doon lang ako. Ang tinatawag na may katutubong bait, ang may katutubong bait, kung alam mo yung tama, yun ang gagawin mo. Amen. Pag hindi mo ginagawa yan, wala kang ganyang katangian. Wala kang magagawa. Kasi may kinalaman dyan ang kanyang mula nung sa ising lang, pagkabata, pag-aaral lang kasi tumanda. Yun ang problema yun. So, kinalakihan niya na yung gano'n, nahirapan ka talagang baguhin yung ituwid. Malibang siya ay makipag-mediate sa Panginoon Jesucristo. Amen? Hindi lang ang tanging solusyon. Pero kung sasabihin mo katutubong bait, pag ikaw nakatapat sa likas na kuripot, anong mangyayari? Pero meron naman taong likas na mapagbigay. Amen? Likas na mapagbigay. Wala na pipiliin nyo. Siyempre, ito ka pipili ito sa magkinabang ka. Ito kasi nasabi natin. Verse 15. Hindi po ako nagsasabi po. Ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso. Ayan na. Which you the work of law written in their hearts. Ayun nga sinasabi natin. Sa puso na inihiling kautusan, pinatutunayan din ito ng kanilang budi, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan sila na may pinagtatanggol sila ng kanilang isipan. Ayon sa mabuting balita na aking pinangaral, mangyayari ito sa araw na ang lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Ang ganda niyan, in the day when God shall judge the secrets of men according to my gospel. Tinatawag natin, kaya lalagyan mo itong title, The Secrets of Men. Walang lubos na nakakakilala sa bawat sa atin kundi ang Panginoong Diyos. At kahit anong pagkakunwari ang gawin mo, kung hindi ito likas sa iyo, lalabas at lalabas yan. Ang taong likas na mabait, kahit anong pagsubok, pag-down, sabi nga, mabait pa rin yan. Babangon at babangon yan. Ang isang taong makakunwari, kahit anong gawin mo rin yan, turuan mo, itry mo yung maging mabait, isang araw lalabas ang tunay niyang pagkatao. Sino nakakalam ng secrets of men? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. May pabatas-batas ka pa, may padasal-dasal ka pa, may pagdating naman ng panahon, lalabas din ang tunay mo pagkatao. At sa bandang huli, yan ang ihaharap mo sa ating Panginoong Diyos. So mabigat itong ginagawa ni Paul. Amen? Secrets of men. Tuloy na po ako, no? Itutuloy ko na po. Tingnan niyo mga susunod, ha? Verse 17. Ngunit sinasabi mo, Hudyo ka. Uy. Tapos sinasabi mo, nananalig ka sa kautusan. Tatlo. Pinagmamalaki mo ang kaugnayan mo sa Diyos. Amen. Ito mabigat. Nalalaman mo ang kanyang kalooban. Nakikilala mo ang mabuting bagay sapagkat itinuro sa iyo
ng kautusan. Ibig sabihin, good things, nasa iyo na lahat. Alam mo, ang Hudyo, mga kapatid, pag pinag-aralan niyo ang buhay nila, sa pag-aasawa pa lang, makikita ninyo doon yung higpit ng kanilang pagsunod sa kautusan. Sa kanila po, wala pong ligawan. Hindi po nagliligawan. Kasi napanood po yung documentary niyan, hindi po sila nagliligawan. Basta naramdaman nila na ikaw,